Why did God command us to wait? Alam mo yung feeling na ang tagal mong hinihintay ang sagot ng Panginoon? Yung tipong paulit-ulit mo na siyang pinagpe-pray mula noon hanggang ngayon? Pero mapapaisip ka, Lord, kailan? At alam mo ba sa Bible, more than 100 times sinabi ang salitang wait. At hindi aksidente yun. Dahil alam ng Diyos na hindi madaling maghintay. Nakaka-frustrate, nakakapagod, lalo na kung sanay tayo sa mga instant reply, instant solution, yung mga mabilisang transaction, proseso, ayaw talaga natin ng delay. Pero, paulit-ulit pa rin tayong dinadala rito ng Panginoon sa paghihintay. Bakit? Hindi para pahirapan tayo, kundi para ipaalala sa atin na hindi natin kaya dalhin lahat nang wala ang Panginoon. Kaya nga may pangako eh. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Habang naghihintay tayo, hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Pero totoo rin naman that waiting can affect our emotions. Nakaka-drain, nakaka-discourage. Minsan parang ubos na ubos ka na nga eh. Pero kapag kay Lord ka kumakapit, hindi ka niya hahayaang maubos. At sa gitna ng paghihintay natin, bibigyan niya tayo ng sapat na lakas na hindi natin alam kung saan nanggagaling. God tells us to wait because hindi lang niya inaayos yung sitwasyon natin, kundi tayo mismo ay inaayos niya. Binubuo niya yung patience natin, pinapalalim niya yung understanding natin, at hinuhubog niya yung character na meron tayo. Kasi kung ibibigay niya lahat, baka hindi natin kayang pangatawanan. Minsan, ang blessing ready na, pero tayo, hindi pa ata. Kaya nga niya sinabing wait. Kasi ang mga marunong maghintay, sila mismo ang binibigyan niya ng sapat na lakas para magpatuloy kahit na mahirap. Yung hindi napapagod at kahit na matagal yung progress, still nandyan pa rin at hindi sumusuko. Kaya kung may matagal ka ng panalangin sa Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi ito delay, kundi nasa proseso ka lang. Iyon lang, maraming salamat.